Take your seats. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, still pinag-uusapan natin about faith, about pananampalataya. Glory to God. Hallelujah. Mahalaga po ang pananampalataya. Amen? Yan, praise God. This time, pag-usapan natin yung faith that works. Faith that works involves, yan. Faith that works involves, ano yan? Pakita mo, pag ang pananampalataya mo gumagana ba, ano yun? Kabilang dito ang alin? Number 1, pakibasa sa inyo. Pakibasa, yan. Isa pa. Yan. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Pakilakas. Kaya pag sinabi mong may pananampalataya ka, praise God, minamahal mo ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen? At ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi pwedeng ipantay mo sa pagmamahal mo, sa mga mahal mo sa buhay, o maging sa sarili mo. Hindi pwede. Laging mas mataas ang pagmamahal mo sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Kasi anything na mas hihigit na pagmamahal mo, higit pa sa Diyos, sa pagmamahal mo sa Kanya, idolatry yun. Isa sa matinding kasalanan ng bansang ito is idolatry. Pag-pray natin, lalo na itong parating na naman na January, naku po, sana makalaya ang bansang ito sa idolatry. Ang dami pong mga trahedyang nangyayari. Praise the Lord. Kaya kailangan mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Amen? Mababasa natin yan sa Matthew chapter 22, verse 37 hanggang 39. Familiar verse to. Praise the Lord. Sabi niya, Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind." Yan yung pagmamahal na dapat na iukol natin sa Diyos. Ano yun? Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind. Kaya ang pagmamahal sa Diyos involve ang puso, ang kaluluwa, at ang isip. Praise the Lord. Kaya this is the first and greatest commandment. A second is equally important. Ano yun? Love your neighbor as yourself. Praise God. Ano yun? Mahalin mo raw ang iyong kapitbahay o kaya kapwa mo. Praise God. Ang kapitbahay mo, sino ang kapitbahay mo? Meron sino ang kapitbahay ko? Nearest relative mo. Praise the Lord. Ano pa? Praise God. Yung mga katabi mo. Praise the Lord. Hallelujah. Mahalin mo ng parang iyong sarili. Sa The Message, ulitin ko lang yung verse 27. The Message version, love the Lord your God with all your passion and prayer and intelligence. Sa The Message version, sabi niya, pag minahal mo ang Diyos with all your passion. Ang in love ay passionate. Wala yata akong kausap dito. Pag sinabi mong in love, passionate, sa probinsya, gaano man kalayo ang kanyang nililigawan, aakyatin niya kahit ilang kabundukan. Wala na ngayon yun. Alin? Wala na yung ganun. Hindi, wala nang mga kabundukan. Siya nga sa sinisisi yung ano kung bakit ganito, yung bundok ng tralala. Hindi. Di ba? Nakita niyo siguro saan. Ano yun? Kinakuha rin na minimina. Kaya tuloy, kasi pag dumaan doon ng bagyo, nababasag. Ngayon, basag na yung bundok. Yung bundok ang basag na. Praise God. But the thing is, kahit ano, ang isang nagmamahal, kahit anong hadlang, pagmahal niya, passionate yan, hindi niya, babaliwalain niya yung hadlang na yun. Yan, ganyan ang dapat na iukol natin na pagmamahal sa Diyos. Passionate dapat. Hello, amen? Ano pa? Prayer. Passion, prayer. Praise God. Kasi naniniwala ang nagmamahal sa Diyos na pag nanalangin na may pananampalataya, ang Diyos na ito kailanman hindi siya pababayaan. Amen. Kaya ang mga nagmamahal sa Diyos ay prayerful. Amen. Tapos ano yun? Intelligence. Praise the Lord. Intelligence, katalinuhan. Ang totoo at ang in love kay Lord, tumatalino. Amen. Praise the Lord. Amen? Ang sabi ng iba, pag in love daw, nagiging bobo. Mali. Ang in love sa Diyos ay tumatalino. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, love the Lord your God with all your passion and prayer and intelligence. The Message version po yun. Kaya, ang sabi nun, either NIV, NLT,
o amplified or the message or whatever version it is, ang laging nakalagay doon, all. Laging nakalagay doon, all. Laging nakalagay doon, all. The price is what? All. Kaya ang presyo pagdating sa pagmamahal sa Diyos, all. Yan ay dapat talagang aktuhan ng bawat isa. Praise the Lord. Kundi, kung gusto nating maranasan talaga ng lubusan ang Diyos na ito, ay kailangan makita natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Kaya tingnan mo, ano ba ang magiging kahinatnan kung hindi mo mamahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isipan. Kaya, tutuloy ko ang sabi doon, consequence, tingnan mo ha, tingnan natin dito ang difference ng decision at saka consequence. The question is, consequence are more important than decisions. Did you know that much important ang consequence kaysa sa decision? Why? Paliwanag ko. Don't ever make a decision more important than a consequence. Why? Because decisions give birth to consequences. Sana nagkakaintindihan tayo rito. Amen? Praise the Lord. Hindi, desisyonan mo muna kasi yung magiging buhay. Hindi. Praise God. Lahat ng didesisyonan mo, may consequence. Anong Tagalog ng consequence? Kahihinatnan. Kaya nga, mahalaga na bigyan mo ng importansya ano ang consequence ng mga didesisyonan mo. Hindi ka nagdesisyon, may consequence. Kaya tignan mo ng halaga yung consequence bago ka magdesisyon. Kasi pag nakita mo, pinag-aralan mo, yung consequence, hindi mo na itutuloy yung desisyon mo. Mukhang hindi tumuloy ang sagot nyo. Praise the Lord. People normally say, if you make a decision, you gotta live with it. Yung bagay na dinesisyon mo, yun ang magiging buhay mo. That's not true. You don't live the decision because that happens in one moment. You live with the consequences. So, what you must do before you make any decision in life is don't study the decision. Make sure, anong dapat? Exhaust every possible means to study the consequences. Ang tignan mo yung kahinatnan, kalalabasan nito. Praise the Lord. Amen? Kaya pag hindi ko ginawa ito, anong kahinatnan? Pag ginawa ko ito, ano naman ang kahinatnan? Kaya magbigay ka ng halaga sa kahinatnan para magiging tama ang desisyon mo. Praise the Lord. Amen ba? Kaya, kasi, kung itutuloy ko to, alam ba, tutuloy ko ang pagdadrugs. Anong kahinatnan na? Pwede kang mahuli. Lalo na kung hindi pa tapos yung parol mo. Parolado ka pa. Kung itutuloy mo, pag hindi ko ito ituloy, mawawala na yung kaso ko. Yung parol ko, parol na ng pamasko. Parol na talaga. Yeah? Ganun. Kaya titingnan mo, anong desisyon ito? Pag ginawa ko ito ang desisyon. Kaya tingnan mo yung magiging kahinatnan nito. The more you delay, pag hindi mo ginawa yun, mas lalala ang consequence. Hello, amen? Praise God. Parang nakikisama kayo sa panahon. Do your research, get information, check all the alternatives, study the option. Check those who already made a decision and read their life. Basahin mo raw, tignan mo. Yung mga taong nagdesisyon ng mali, anong kinahinatnan? Yun, para sa ganun, ay hallelujah, makapagdesisyon ka ng tama. Amen ba? Amen? Praise the Lord. Glory to another. Nakikita mo na mas importante talaga. Mahalaga yun. Another na titignan mo. Ano to? Just like what is more important? Income or outcome? Ano ang habol mo? Malaking kita? Agad? Ano kahinatnan nun? Dahil sa hinabol mo kaagad yung malaking kita,
Anong kinainatnan? Gusto mo kagad kumita? Bumili ka ng van na walang papeles. Ba't kayo nagtatawanan? Parang may alam kayo. Parang kilala nyo. Parang true to life ba yun? Praise the Lord. Kasi hindi pwede na ang desisyon mo, yung income. Na ang dulo pala nun, yung kalalabasan nun, yung outcome nun, kapahamakan, sakit ng ulo. Stress ka. Anong dahil sa stress ka? Halos, ang sakit ng kamay mo, ang sakit ng paa mo. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory to God. Kaya tingnan mo, not just the income. In all aspects. Huwag lang porke may papasok. Porke may pera. Tanggapin mo. Hindi. Income. Ano outcome? Kasi, yung outcome na yan, pag binaliktan mo, come out yan. Kaya, matuto, tumalino ang bawat umiibig sa Diyos na buhay. Amen? Pero gusto ko rin sabihin, hindi porke matalino ka, magaling ka, mapagtatagumpay mo lahat. Ang talino ng tao, limited yan. Kaya nga kailangan mo ang Diyos kahit anong talino mo. Praise God. Hello, amen? Di ba mga tao, Genesis 11, ang gagaling ha? Yung nagtatayo ng Tower of Babel, ang gagaling ha? Kasi mismo ang Diyos nagsabi sa kanila eh. Kaya nila to. Sabi niya, kasi nagtayo sila, maabot hanggang. Sabi niya, magagawa daw nila yun. Magagawa daw nila yun eh. Pambihira yan. Anong ginulo? Kaya, pinakialaman ng Diyos, ano nangyari? Yung isa naging Bisaya, yung isa naman naging Ilocano. Tapos yung isa, naging Kapampangan. Hindi nagkaintindihan. Di lalo na, yung isa Pilipino, yung isa German, yung isa English. Hindi na nagkaintindihan. Kaya, kulang, salat ang katalinuhan para ikaw ay magtagumpay. Yes, it can be. Sa umpisa, magtatagumpay ka. Pero may katapusan yan. Ganyan lang. Kaya, you need to involve God. Listen carefully. Yan ang mahalaga. Bakit may iniligay si Lord na pangalaga na mga pastor? Yung five callings yun. Praise God. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers. Praise the Lord. Amen? Amen. The true measure of loving God is to love Him without measure. Praise the Lord. Again, the true measure of loving God is what? Is to love Him, love God, without measure. Bakit? Pag-ibig niya hindi nasusukat. Kaya, huwag mo rin sukatin yung pag-ibig. Huwag mong pigilan din. Tumodo ka rin. Si Lord tumodo sa atin eh. Amen. Praise God. Dapat todo rin tayo. Amen. Paalala lang. It is still idolatry to want God for His benefits, but not for Himself. Huwag po nating habulin lang sa Diyos yung mapapala natin. Siya dapat mismo ang hangarin natin. Praise the Lord. Amen? Amen. Kung ikaw ay mananampalataya dahil lang sa pagpapala, talo ka. At hindi totoong pananampalataya yun. Kung ikaw magmamahal dahil sa may mapapala ka, hindi totoong pagmamahal yun. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Dapat mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Buhay pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. Hindi po pwedeng hindi natin mamahalin ang Diyos. I repeat, sa bawat isa, kakarinig, nasa online at nandito, hindi po pwede. It is a must to love God. Sabi niyo bakit? Isa pa. Bakit? Ito, 1 Corinthians chapter 16, verse 22, NLT. Kayo magbasa, malakas. 1, 2, 3, go. Ha? Hindi. Matindi ha. Pag hindi mo minahal ang Diyos,
Nang higit sa lahat. Oh, if anyone does not love the Lord, that person is what? That person is what? Praise God. Hallelujah. Merong worker dito, disciple dito noon. Kilala niyo yun. Sabi niya, nagtanong. Wala na, nasa Visayas na ngayon. Sabi niya, tanong siya, anong curse mo? Anong curse? Anong curse mo? Yung kinuha mo sa college. Ang tawag niya, biso yun. Anong curse mo? Ayoko ma-curse. Pag nagkakat siya, nagkat ako ng course. Hindi ka na nagtuloy ng pag-aaral. Hindi, yung sumpa. Pinagbaliktad. Pinagbaliktad eh. Oo, kalimutan nyo na yon. Huwag kalimutan to. Paalala lang to. If anyone does not love the Lord, that person is cursed. Sa ano po yan? Sa Amplified, if anyone does not love the Lord, tapos open and close, pag sinabing does not love the Lord, does not obey and respect and believe in Jesus Christ and His message. Kaya when you say love the Lord, you obey, you respect, you believe, even in His message. Yan ang loving God. Praise God. He is to be accursed. Sumpa eh. Maranatha, anong ibig sabihin? Oh Lord, come. Naniniwala ba kayong muling babalik si Lord? Buhay pa ba kayo? Amen? Kaya, if loving God with all your heart and soul and might is the greatest commandment, then it follows that not loving Him that way is the greatest sin. I repeat, if loving God with all your heart and soul and might is the greatest commandment, alam niyo ba yan? That the greatest commandment, binasa natin din yan kanina eh. Praise God. Then it follows, that not loving Him, pag hindi mo siya minahal, that is the greatest sin. Kasalanan talaga ang hindi mo mamahalin ng lubusan ang Diyos. Buhay pa ba kayo? Amen. Praise God. Oh, giniginaw kayo? Ako pinaghandaan ko eh. Praise the Lord. Loving God is a must if we want that our faith works. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Ma-establish dapat talaga yan sa atin bilang mananampalataya. Ulitin ko, ang isang in love, gagawin ng lahat para lang magawa o maipakita ang kanyang pagmamahal. Ganon din tayo. Higit sa lahat, mahalin natin ang Diyos ng buhay. Gawin mo ang lahat. Praise the Lord. Amen? Amen. Kung sa boss mo, hindi ka susuway, di lalo na sa Diyos. Praise God. Hello, amen? Kung ang jowa mo ay hindi mo kayang ipagpalit, di lalo na sa Diyos. Praise the Lord. Ba't parang tahimik kayo? O kaya, pag-aralan natin, ano ang katibayan ng istong, tingnan natin, matibay na relasyon sa Panginoon. Tingnan natin, praise God, minamahal ko ba ang Lord? O, ano yung mga katibayan na matibay ang relasyon mo sa Diyos? Pag mahal mo si Lord, ay maglilingkod ka sa Kanya. Kalungkot yun. Katibayan na mahal mo ang Diyos. Pag mahal mo si Lord, maglilingkod ka sa Kanya. Ano pa? Gagawin mo yung pinagagawa niya. Wala na lang tanong. Mahal mo ba si Lord? Naglilingkod ka ba sa Kanya? Ginagawa mo ba yung pinagagawa niya? Praise the Lord. Hallelujah. Obey what He wants, not yours. Praise the Lord. Hello, amen? Hallelujah. Pakita natin na ang Diyos na to, na siyang higit sa atin. Higit sa lahat. Praise God. He is our first and foremost priority in life. Praise the Lord.
Gagawin natin pagmahal. Gagawin natin ang lahat. Yung gusto niya, yung pinagagawa niya, hindi yung gusto natin. Maglilingkod tayo ayon sa kagustuhan niya, ayon sa kaparaanan niya, hindi ayon sa kagustuhan natin. Hello, amen? Pangalawa, pag mahal mo si Lord, ay mamahalin mo din ang church na pinaglagyan niya sa iyo. Praise God. Mahal mo ba si Lord? Praise God. Mahalin mo rin yung church. Ano ang church mo? Ano ang church mo, Joey? Talaga? Praise the Lord. Hallelujah. Saan ka doon? Sa A, sa B, sa C, o sa I? Ha? A? Galing mo talaga. Wala ka talagang katulad, Joey. Praise God. Amazing. Amazing. Galing talaga. Ang galing. Wala ka talagang katulad. Praise the Lord. Amazing talaga. Tama. Bakit A? Amazing. Bakit amazing? Ako yun eh. Wow. Kaya A. Ako ay kabilang sa ABCI. Kaya siya A. Yun. Galing mo, Joey. Praise the Lord. Hallelujah. Galing talaga nang nagda-disciple sa'yo. Praise the Lord. Praise God. Galing. Praise the Lord. Walang katulad. Praise the Lord. Galing. Ang galing. Praise the Lord. Glory to God. Kaya, una, mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, mahalin mo ang church. Mahal ba natin ang ABCI? Praise the Lord. Kasi pag sinabi mong mahal mo, ilagay mo na yung puso mo doon. Praise the Lord. Ang nagmamahal, hindi pwedeng nakatitig lang. Hindi pwedeng may walang ginagawa. Hindi pwedeng nandyan lang. Hindi pwedeng gawin yung dapat. At nararapat. Amen? Mamaya ko na ipaliwanag yan. Oh. Ang key dito, praise God, sa church ay ano? Faithfulness. Isa sa susi ng pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa church ay ano? Tapat ka. Sabi ko nga, ang salitang tapat, balik ta rin mo ang tapat. Basahin mo mula kaliwa, pakanan, tapat. Pakanan, pakaliwa, tapat pa rin. Tapat, tapat. Hindi pwedeng tapat, patat. Hindi. Tapat, tapat. Basahin niyo, ayan, tapat, ayan, tapat, tapat, ayan. Basahin mo pa baliktad, tapat pa rin yun. Tapat pa rin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Kaya katapatan ay napakahalaga. Praise the Lord. Walang halong bola at walang halong pagsisinungaling. Kabilang kayo sa araw-araw kong pananalangin. Pati nga sa ginagawa niyo yan, pati sa pagkain, bless this food, bless ABCI family. Kaya nga pag kabilang ka sa ABCI, kasama ka doon. Praise the Lord. Amen? Kaya nga ilagay mo puso mo doon. Mahalin natin. Praise God. Hello, amen? Amen. Hallelujah. Tinitingnan ko, may pinabara, pag nag-iisip ako, nag-iisip din ako eh. Praise the Lord. Pag nag-iisip ako, alam nyo, yung naging involved talaga at naging tapat sa Diyos at tapat sa church, wala pa akong nakita sa pagpapastor ko na nasa ABCI, yung talagang active at tapat na namatay na nasa church. Wala pa, aywan ko lang kung may maalala. Wala pa ako. During my pastoring. Kasi lalo na ngayon, lagi ko sinasabi at prayer, Lord, wala na pong mamamatay. Kaya yung ibig sabihin, alimbawa, nagkasakit ka man, hindi ibig sabihin mamamatay ka. Lord, iparanas mo na sa amin yung rapture. Pero hindi naman mamaya. Praise the Lord. Sinong gusto mauna? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Mahalaga po ang katapatan eh. Amen. Praise the Lord. At ang katapatan, hindi nag-expire. Mamaya na lang ulit. Praise the Lord. Loving the church as Christ does. Love your church. Love our church. Love ABCI family. Praise God. Bakit? Si Kristo mahal niya ang church. Hallelujah. Huwag mo lang mahalin ang church. Pag meron kang panalangin o meron kang kahilingan o magpapapray o meron kang inihingi.
Ang testing, hindi yung pag-oras na meron kang hinihingi eh. Kasi pag nasa baba, praise the Lord, mapagpakumbaba. Pero pag nasa taas na, huwag naman mapagmataas na. May nakita akong kanta, compose ng isang pastor sa JIL, si Pastor Joey Crisostomo. Ganda yung tanging yaman ba yun? Ang ganda eh. Nirepost ko yun eh. Ang ganda eh. Kasi siya umiyak eh. Habang nagpipreach, umiyak si Pastor Joey. Sabi daw ng misis niya, bakit ganon? Nung mga estudyante at mga ang dami pinagpipray, intindi nang iyak, active na active. Bakit nung sila'y graduate na, kumikita na, ang hirap nang yayain, at kailan yung iba na wala na talaga at iniwan na ang church. Kaya nakakompose siya ng tanging yaman. Yung kay Pastor Joey, sigurado ka? Yun daw, ikaw ang yaman ko. Yung pinost ko? Hindi yung pinost mo, magkaiba kasi yun eh. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba kasi yung post mo sa post ko eh. Nag-post ako ng gano'n, nag-post ka rin. Kinontra mo yung post ko eh. Nang ano kayo? Hindi. Praise the Lord. Glory to God. Hindi, katotohanan. Yung post ko? Ikaw yan. Tama ka, sabi ko sa iyo, tama ka eh. Ako mali eh. Sutil mo. Kanino ka ba anak? Sa bahay, ganyan eh. Kasi merong anak na sutil eh. Sabi kong ganun, sutil mo. Kanino ka ba anak? Sabi ko, sutil ni Sherman eh. Kanino ka ba anak? Akong ganun. Ba't napakasutil mo? Sasabihin na naman ni Pastor, oo, yan na naman, pinagtutulungan nyo naman ako. At sutil mo. Check. Ayun. Praise the Lord. Ang sutil mo. Ang kulit mo. Joey, kanino ka ba anak? Kay Bong. Kaya pala eh. Kay Bong pala eh. Praise the Lord. Kaya mahalin natin ang church. Bakit? Mahal ni Kristo ang church. Loving the church as Christ does. Ephesians chapter 5, beginning verse 25. For husbands, sa mga asawa, this means love your wives. Just as Christ, plural to, hindi ibig sabihin na marami ka ring asawa, ha? Marami kasi ang tinutukoy. Okay. Just as Christ loved the church, He gave up His life for her to make her holy and clean. Praise God. Ano yun? Just as Christ loved the church. Ano yun? He gave up His life for her to make her holy and clean. Binigay ng Panginoon ang kanyang buhay sa church. Washed by the cleansing of God's word. Kasi we are the church. Ang tinutukoy na church, hindi building. Tao. Tayo. Minahal tayo ng Diyos. Kaya minahal ng Diyos ang church, dapat din mahalin natin ang church. Binigay ni Jesus ang buhay niya sa church, dapat ibigay din natin. Amen. Praise God. Amen? He did this to present her to Himself as a glorious church without spot or wrinkle or any other blemish. Wala daw. Walang alam niyo na, wrinkle. Walang ganyan. Yan. Walang kulubot.
Alam nyo kasi ang kulubot, dumarating, tingnan, karamihang iyakin may kulubot. Tingnan nyo. Ayos walang kulubot. Pero sa'yo walang kulubot, Brad, Tataka ako. Kakaiba, may shining glory ka, Brad, eh. Praise God. May shine. Meron na bang tumapat sa'yo at nagsuklay? Hindi, wala. Meron daw. Galing. Ang galing. Hallelujah. He did this to present her to himself as a glorious church without spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Ang gender ng church ay feminine. Why? She. Bakit? Darating ang oras, ang church, pakakasalan ni Lloyd. Perfect. Praise the Lord. Amen ba yun? Kaya, pag sinabi mo, church, mahalin mo ang church. Hallelujah. Bigay mo ang buhay mo. Praise God. I-commit mo ang buhay mo. Walang expiration. Hanggang sa muling pagbabalik niya. Kaya nga, isinishare ko ito ngayon kasi ang commitment na bibigay natin ngayon ay wala ng expiration. Eto, pag-uusapan natin hanggang sa mga dulo, pero 100% di ko maaabot yon, kulang ang oras ko. About covenant relationship. Kaya nga, bago tayo magtapos, ibalik natin yung kantang bago magtapos ay, Oh, I love you with the love of the Lord. Alam mo yun, Joey? Talaga, sige nga. Ayun, galing. Tama. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Sa Tagalog, Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mukhang naiyak ka, Joey. Nakikita ko kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Praise God. Amen? Mahal natin ang Panginoon. Mahal din natin ang church. Mahal natin ang isa't isa. Amen? Number 1, paano magmahal? Nakikita mo, na mahal mo ang Diyos. Pati ang church. We think about the church beyond Sunday. Pag sinabi mo mahal mo ang church, titignan mo. Hindi mo lang iniisip ang church. Paglinggo. It's more than that. Pag-alis nyo rito, naalala nyo pa ba ang church? Opo, pag nadadaan ako. Praise God. Alala ba natin ang church? Praise God. Do we think about the church outside of worship service? Kahit walang gawain. Naalala mo ba siya? Opo. Ba't hindi ka nakatin ng Wednesday? Nakalimutan ko po. Praise God. Kaya, beyond Sunday, not just Sunday, yung relasyon mo sa Diyos, hindi lang panglinggo. Yung relasyon mo sa Diyos, hindi rin lang panlinggo. Praise God. Hello, amen? Praise God. Do you consider the service after it has ended? Tapos niya. Ano yung narinig mo? Ano yung message kanina? Ewan ko, basta ako natawa. Anong naging? Kaya nga tayo may groupings eh. At huwag din natin gagawin. Tama ang sagot, mali ang ginawa. Huwag ganun. Praise the Lord. Amen? At pag tinamaan, magtatampo, huwag ganun. Praise the Lord. Amen ba? Kaya, we think about the church beyond Sunday. Praise God. Do you contemplate how to apply the message to your daily lives? Pagkatapos ng mensahe, pinag-isipan mo ba? Pinagnilay-nilayan mo ba? Yung mga narinig mo, para sa ganun, may isagawa mo, may apply mo. Pag ginawa mo yan, ewan ko lang, kung hindi ka blessed talaga. At walang sumagot. Hello, amen? Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang church. Amen? Kaya napag-uusapan niyo ba? Kaya nga dapat, pag oras kaya kung magsimula kayo ng live group, kahit tigi-tigi sila. Tapos, pag-usapan nyo, ano yung message? Ano yung tinamaan ka, nag-struck sa'yo? Ano yung ginagawa mo? Ano yung ina-apply mo? Pag ganyan, alam mo, kahit hindi ka mag-pray,
sinasagot ng Diyos. Mamaya may ilalabas akong verse. Sana maabot ko yun. Napakagandang verse yung natagpuan ko. Tuwan-tuwa ako eh. Gagawin ko sanang word of the day. Napapansin nyo? Every day sa grupo ng disciples, nagbibigay ako ng word of the day. Kasi gawin nyo to, sinabi ko sa mga lalaki, pero ngayon gawin natin lahat. Na hindi ka man makapag Bible reading, makapag-declaration, dahil may trabaho at maaga ka, pagkagising mo, ang gagawin mo lang, isang kanta lang, isang worship lang. Tapos mag-pray ka. Hindi pa habaan. At saka, kuha ka ng isang verse na baon mo sa araw na yan for your protection. Kahit isang verse lang. Kung gusto mo yung pinakamahabang verse, John 11:35. Pag nila, alam niyo yung pinakamahabang verse, John 11:35. Anong John 11:35? Bong. Ginagawa mo yun eh. Ginagaya ka rin ni Sister Bilme. Ginagawa mo yun eh. Yung John 11:35. Jesus wept. Tumangis si Jesus. Isang ganun lang. Para sa Lord, baon ko po itong salita mong ito. Protektahan mo po ako. Ingatan mo po kami. Gagawin mo yan dapat. Alam niyo ba? Nasabi ko yan nung Wednesday. Alam niyo ba, nung Sunday, wala kami rito. Nasa Nueva Ecija kami. Speaker ako doon sa isang anniversary. Pauwi kami, muntik na kami bumangga. Muntik na kami bumangga. Sa NLEX, lagpas ng may kawayan. Nagkukwentuhan kami. Pero basta't naiglap ako eh. Nagtataka kasi ako, doon sa Nueva Ecija at saka sa Tarlac, na pinagmitingan namin ng Monday, ang init, grabe. Pero pagdating ng NLEX, maulan. Tataka ako eh, ang ulan. Sampa na ang init. Katapos, ang dulas talaga. Hindi ako matakbo. Kasi mabagal ang takbo eh. Sa kadahilang madulas eh. Tapos umandar lang ng konti. Tapos nalingat lang ako sandali eh. Kita ko, kaya tinodo ko ang preno. Hindi naman maayos naman ang preno ko. Kaso nga lang, dahil sa madulas, ganun ang niya. Sigaw si Pastor, in Jesus' name! Soprano yung boses. Pagkaganyan niya, huminto ang sasakyan, siguro ganito. Layo pa, sa lahay ko. Ayos Okay. Ayos talaga. Ayos Okay. Anong gusto mo? Gabuhok? Ayos ka, lahating metro pa. Ayos Ang galing mo, bro. Pambira. Layo pa, ganyan lang. Ang layo pa. Kanino ka ba, anak? Kay Bong. may taga-sulsul doon. Kay Bong. Kawawan tatay sa kanya lahat ng sisi. Praise the Lord. May baon kang word of God sa araw na yun. Huwag mong Lord, ingatan mo po ako. Lord, panghawakan mo lang yun. Maikli lang. Binasa mo lang yun. Praise God. Pero para Lord, baon ko po ito sa buong araw. Ingatan mo po ako. Ganun lang. Tapos pagdating mo, bago ka makatulog, basahin mo yun, mag-declare ka. Declare nyo ng buong puso yung declaration ng disciples. Ng buong puso. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Pag nilay-nilayan ang bawat mensahe. Pangalawa, we feel a deep connection to the church. Deep connection. Huwag mababaw. Laliman natin. Yung connection natin sa Diyos, yung connection natin sa church, laliman natin. Praise the Lord. Amen? Na kung saan ang relasyon natin sa church ay ibang nakakahawa. Magsisimula tayo, nakakahawa. At saka pag may nakakita, nakakainggit. Yun ang pinakamagandang. Kita nang ganda. Grabe kayo ha. Grabe niyang ganda. Pabihira. Makita ko dyan, sasayan niyo lahat ha. Grabe kayo ha. Makita ko ka. Dapat ganyan ang relasyon eh. Deep connection. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po yun. Praise God. Ano pa? At times, we treat the church like entertainment. We showed up for the show. Palabas lang. Put some offering and then leave. Uwi na. Huwag ganun. Laliman natin ang connection. Ba't kumatin dyan? Masaya kasi
preacher dyan. Ken Koy. Sana mas malalim kaysa doon. Praise the Lord. Hello, amen? The church is your safe place. Praise the Lord. Na kung saan, the church should be where we feel safe from what? From marites. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hindi. Kasi sisira ng relasyon yan eh. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamahirap sa lahat, yung may problema ka. Pag may problema kayo, sabihin nyo sa akin. Sabihin nyo kanina, ipaabot nyo sa leadership. Ipaabot nyo. Para sa ganun, di lumala. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Iba kaya na, ang dami nadamay dito, na kusang wala namang alam. Praise God. Kaya, hallelujah. Oh, the church is where we are praying for one another for safety of each other. Praise God. Pag-pray, ato, buong puso at walang halong paimbabaw ito, buong katotohanan. Kasama kayo sa prayer ko, araw-araw. Praise the Lord. Hallelujah. Oh. Glory to God. Lastly, the church, ano pa? The last point is what? Hallelujah. Hindi na to number 4 ng church. Ano eh? Mahalin mo din. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang church, ano sunod? Mahal mo rin yung pastor mo. Amen. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Ulitin ko, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang church, mahal mo rin yung pastor mo. Kasi ang church may pastor. Amen. Praise the Lord. Mahalin mo rin yung lingkod ni Lord na pinili niya para sa'yo. Ha? Bakit napunta doon yung picture mo? Picture ni Jester yun Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Mahalin mo yung mga nandito. Pero, lalo na higit yung tatay mo sa pananampalataya. Praise the Lord. Amen ba? Kailangan, hallelujah, maayos ang relasyon na yun. Bakit? Kasi, papunta tayo doon sa, naalala yung Isaiah 60 verse 22. The smallest family will become 1,000 people. The tiniest group will become a mighty nation. At the right time, the Lord will make it happen. Mangyayari yon kung mamahalin natin ang Diyos, mamahalin natin ang church, mamahalin din natin ang pastor natin. Amen. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Na kung saan? Hallelujah. Alam niyo, hindi madali magpastor. To be honest. Kasi pag pastor ka, hindi ka dapat makikitaan ng kahinaan. Matindi pa eh. Pag pastor ka, hindi ka makikitaan ng kamalian. Kasi pag pastor ka, ang akala nila ay hindi tao. Hindi tao. Bakit? Kasi kaya ako sinabi hindi tao, walang mali. Hindi totoo yun. Kaya nga nung Wednesday, sinuro ko yung 3 tenses of salvation. Kaya 3 tenses, past tense, future, present tense, future tense. Ano yung past tense? Justification. Tayo pinawalang sala ng Panginoon. Past tense yun. Ang tanging makakagawa nun, nang magpapawalang sala sa atin, ang Panginoon, walang iba. Hindi religion. Parang yung paglabas ng mga Israelites, saan? Sa Egypt. Walang makakapagpalabas sa Egypt. Wala. Ang tanging Diyos lang. Kaya nga binuksan niya yung dagat na pula. Yung present tense, ano yun? Sanctification. Pinaging banal niya tayo. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Praise God. Ato, kumbaga yung inilabas ng Diyos ang Israelites, saan nagtagal? Sa wilderness. 40 years. Sanctification. Kasi pinapaging banal ka. Merong proseso ng pagiging banal. Praise God. Niligtas ka, nilinis ka ng Panginoon. Kasi gusto rin niya, maging banal ka. Praise God. Pinapaging banal ka. Kaya lahat ng niligtas ng Panginoon, pinapaging banal. Sabi ko nga, Christians are not sinless, but they that sin less and less and less. Praise the Lord. Hello, amen? At ang future tense ay
glorification. Si Lord, bibigyan niya tayo ng perfect body pagdating natin sa kanyang karya. Magiging perfect lang tayo pagdating doon. Hindi rito, kundi pinapaging banal niya tayo at ang pag-aayos niya sa ating buhay habang nabubuhay tayo. Kaya kung may mali, may kasalanan nagawa, repent. Praise God. It's more than asking forgiveness. You need to repent. Kasi pag sinabi mong repent, change the way you think. Kasi mababago mo lang yung kasalanan na yon kung nagbago ka ng pananaw at kaisipan. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin mo ang church. Praise God. Mahalin mo ang pastor. Ang sinasabi ko doon, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Hindi sa church at sa pastor yan, siyempre. Oh. Remember the word of the Lord. Anong sabi ng word ng Panginoon? 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Lahat siyempre gusto success, right? Gusto mo ba ng success? Praise God. They were up early in the morning, the message to, ready to march into the wilderness of Tekoa as they were leaving. Jehoshaphat stood and said, "Listen, Judah and Jerusalem. Listen to what I have to say. Believe firmly in God, your God, and your lives will be firm. Believe in your prophets, man of God, and you'll come out on top." Maniwala ka raw sa Diyos at ikaw ay may establish, magiging matibay. Maniwala ka sa kanyang lingkod. Ang nakalagay sa the message, you'll come out on top. Pupunta ka saan? Sa taas. May promotion. May blessing. Sa iba, sa AFB, a faithful version, merong faithful version. A faithful version, ang dulo nun ay you will be on top sa the message. Pero sa a faithful version, you shall prosper. Sa ibang version, you will be successful. Lalagay ka sa taas. Ano pa? You will be prosper. You will become prosperous. You will become successful. Dalawa yun. Maniwala sa Diyos, maniwala sa lingkod ng Diyos. Kaya, hindi mo pwedeng i-separate yun. Praise the Lord. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang church, mahalin mo ang leader. Mahalin mo yung pastor mo. Hello, amen? Sa Tagalog yun, sabi niya, kinabukasan ng maagang-maaga pa, pumunta sina Jehoshaphat at sa disyerto ng Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehoshaphat at nagsabi, "Pakinggan niyo ko, kayong taga-Juda at taga-Jerusalem. Maniwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta at magtatagumpay kayo." Praise God. Magtatagumpay kayo. Amen? Praise the Lord. Kaya yung partnership doon, tingnan nyo, ang Old Testament time, ang hari laging naghahanap ng kapartner na man of God. Na pag walang man of God na kapartner, bigo, talunan. Pero pag may man of God na sinunod, tagumpay, pinagpapala. Basahin nyo ang Old Testament. Tuloy yan hanggang sa New Testament. Bakit? Pumili siya ng 12 apostles. 12 alagad na later on naging apostle. Praise the Lord. Hello, amen? Huwag nating mahalin ang Diyos ng ganun-ganun lang, higit sa lahat. Pero huwag din nating mahalin ang church ng ganun-ganun lang. At pati ang leader ng ganun-ganun lang. Praise the Lord. Amen po ba? Kailangan po, praise the Lord, ay mahalin natin ng lubusan ang church na kahit saan. Kasi hindi ka lalago pag hindi mo natutunan to, hindi ka lalago. Pero ang growth, merong presyo. Ano ang presyo para lumago ka? Comfort zone mo. Naintindihan niyo ba ako? Ang price ng growth ay yung alin? Comfort zone. Comfort zone. Kaya huwag niyo po matutunan. Kaya ako nagsasabi rito sa mga remnant na kung saan, para ka bang nagbibihis ng damit? Pag ayaw mo na, ayaw ko na dyan sa church na yan, palit ka na lang ng damit. Hindi ganun. Praise the Lord. Kasi may covenant relationship. Alam niyo po, hindi man mangyari kagad, pero hindi to sumpa katotohanan sa madalang na kasulatan niya. Maliban na lang kung ang leader
nagtuturo ng mali at hindi ayon sa Biblia, ay dapat lang. Kung ang leader ayaw magpatuwid, may immoralidad na nangyayari, ay dapat lang. Praise the Lord. Kung ang leader ay pamihira, binulsa lahat ng pera, ay dapat lang. Kasi, immoralidad din yan eh. Pero kung walang panahon para tayo ay iwan ang church at pati ang pastor mo. Hello. Amen? Amen? Dapat lumago. Ang paglago na tinutukoy ko ay hindi lang yung lumakas yung sarili mo, yung loob mo. Makikita ang growth kung paano ka nagiging responsable. Ang totoong malago, responsible. Saan? Sa Diyos? Ano pa? Maging sa church mo, maging sa pamilya mo. Naiintindihan ba natin? Praise the Lord. Si Lord, nang iniligtas niya tayo, may pangarap siya sa atin na dapat nang gawin natin. Ang tawag doon, layunin, purpose. Magawa natin yung purpose. Hindi yung sarili mo, kundi yung pinagagawa ng Diyos. Ako'y naniniwala, kaya binigay Amazing Breakthrough Church International, mangyayari ito. Pero may aaktuhan tayo. Kaya sino man sa inyo, praise God, na hallelujah, pinagpala ng Panginoon. Kasi ang problema hindi yung nasa baba ka eh. Ang problema pag nasa taas ka na eh. Dapat ilagay natin sa puso natin dito na sino man sa inyo, kahit mag-abroad kayo, huwag niyo iwan ang church nyo. Hindi man mabilis. Tandaan nyo, si Abraham, bago dumating si Isaac, 25 years. Hindi man mabilis. Di bale, bago dumating si Lord, may na-establish ka. Praise the Lord. At church pa rin yun, kahit 2, 3, kasi 2 or 3, He is in the midst. Hindi pwedeng isa, kasi paano gigitna kung isa lang? Pero church ka pa rin, kahit mag-isa ka, kasi we are the church, not the building. Praise God. Kaya pag kumalat, inaasahan ko, halimbawa si Joey nasa Afghanistan, hindi niya kakalimutan ang ABCI. Praise God. Hallelujah. Amen ba yon? Yung commitment, dapat nananatili ang commitment. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Ways to love your pastor. Okay lang ba sa inyo? Praise God. Ways to love your pastor. Number 1, esteem and encourage your pastor's labor. Praise God. Galang mo. Alam mo, kung ikaw nangangailangan ng encouragement, alam mo ba, yung pastor mo, apostle mo, prophet mo, evangelist mo, teacher mo, nangangailangan din ng encouragement. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Hindi ako pero alam mo na. Greetings is good. Masaya na yan. Yung batiin mo lang ba? Morning, kamusta ka na? Maghintay nga ako ng greetings niya. Pwede kang maglabas ng problema mo sa pastor mo. Pero yung pastor mo hindi pwedeng maglabas ng problema niya sa iyo. Hello? Praise the Lord. Sa'yo ng usapan, no? Sabi ng unang Tesalonica 5:12, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon upang mamuno at mangaral sa inyo. Praise the Lord. Glory to God. Hello, amen? Kaya nga ABCI family. Family tayo. Ang pamilya mo hindi mo iiwan kahit saan ka pumunta. Amin na ako sa inyo. Alam niyo ba, kahit na yung ibigay niyo sa kanila ang lubos na paggalang, yan, yung esteem, at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayong may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Praise the Lord. Amen? Amen. Kaya ba natin yun? Ulitin ka, pag lumago ka, magiging responsable ka. Hindi lang yung, kasi ang paglago ay hindi lang yung nararamdaman mo na lumakas ka. Kundi pag lumalago ka, nagiging responsable ka. Kahit hindi ginagawa ng iba,
ikaw ginagawa mo. Responsible yun. Ano yun? Anong tawag doon? Growth. Paglago yun. Hello. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Number 2, be patient toward your pastor's weaknesses. May kahinaan ka ba? May kausap ba ako? May kahinaan kayo? Yung pastor nyo, may kahinaan kaya? Ha? Praise God. Pag may kahinaan ka, okay lang. Paano yung pastor mo pag nakayataan mo ng kahinaan? Hindi na okay? Wala. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng taga-Korinto, unang taga-Korinto, 13:4, ang taong may pag-ibig ay matiisin, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, o mapagmataas, hindi bastos ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Laging pinapasan ang lahat, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at nagtiyataga hanggang wakas. Ano to? Ito yung agape kind of love. Praise the Lord. Amen ba? Sabi, ang taong may pag-ibig ay matiisin, mabait. Kaya, kumbaga sa ano, kung may, nakita mo may kahinaan, ayun kasi Apostol, may kahinaan. Magagalitin, may kumasungit eh. Weakness niya, hindi ko pinagtatanggol yan. Pero kung ikaw, praise the Lord, may weakness din sa'yo eh. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Your pastor's weaknesses that most provoke you, yung kahinaan ng pastor mo, na ikinagagalit mo, you might be the very tools God is using for your sanctification. Kita mo ang kahinaan niya? Baka ginagamit din sa iyo yan para mabago ka. Kasi minsan, galit ka, sa nakikita mo, bakit? Ganun ka. Hello. Praise God. Last, number 3 pa lang. Forgive your pastor's sin. Kung nagkamali ang leader, patawarin. Bakit? Pag ikaw nagkamali o nagkasala, papatawarin ka. Pag nagkasala, pastor, hindi naman papatawad. Talking of relationship. Hindi ako nagsasalita ng ganito dahil may ginawa akong immoralidad. Hindi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kasi tatlo to. Love your God, love your church, love your pastor. Nahiintindihan ba natin? Praise the Lord. Colossians 3:13, make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgive you, so you must forgive others. Clear as crystal. Amen? Ano sabi niya? Make allowance. May allowance daw. Hindi. Praise the Lord. Make allowance for each other's fault. Praise the Lord. Magbigay ng lang. Huwag maghanapan ng mali. Praise the Lord. Amen ba yun? Buhay pa ba kayo? Interesado ba kayo sa pinag-usapan natin? Sigurado kayo ha? Ayan. Lastly, bibilisan ko na. Respect your pastor's leadership. Respect. Ito, paano maipakita o paraan paano mo mamahalin ang pastor mo. Praise God. Number 4, respect your pastor's leadership. Sabi ng Hebrews chapter 13, verse 7, remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Follow the example of their faith. Whether you like it or not, sundan mo yung leader mo. Bakit? Titingnan ng Diyos at hahanapin sa iyan. Praise the Lord. Hindi lahat, kung babasahin nyo ang Bible, from Old Testament to New Testament, even the apostles, may mga fault yan, may mga weaknesses yan, may mga nagkasala dyan. But the thing is, hallelujah, silang nagtayo, ang Diyos ang nagtayo. Praise God. Naka-recover din sila at nilinis ng Panginoon. Amen? Praise God. Kaya, it is because we trust the good shepherd that we respect the pastoral shepherds He places over us. Nilagay niya yan. Bakit? Kasi gusto kong magsimula na tayo para maabot natin ang Isaiah 60 verse 22. I really believe
Praise the Lord. Na meron tayong breakthrough mangyayari rito. Do you believe that? Praise God. Pero alalahanin niyo, ulitin ko, ang matindi, hindi yung nasa baba ka. Ang matindi, yung nata. Praise God. Pag ikaw ba pin-remote at naging boss na sa trabaho mo, pwede ka pa rin bang pagsabihan ng pastor mo? Mahirap niya boss nga ako sa trabaho, ba't dito sa church? Pag ikaw ba na-promote, binless ng Lord, hallelujah. Magpapatuloy ka pa rin ba? O hahanap ka na ng magandang church? Ulitin ko, praise God. Family is much more important than community. I repeat, family is much deeper than community. Ay, gusto ko doon kasi mas masaya doon. Ay, gusto ko doon kasi ganito. Ay, gusto ko doon kasi... Ay, gusto ko doon... No. Family, relationship is much important and much deeper than community. Amen? Amen? At dito muna ako magtatapos. Ano ba yan? Anong oras? Yan, last 12 na. Eksakto. Ito yung sabi kong gandang pagpapala. Ito ang word of the day. Hindi ko lang muna pinost. Ito ang word of the day. Yan. Kayong magbasa. Sige, 1, 2, 3. Yeah, 1, 2, 3, go. Lalaki nga muna. 1, 2, 3, go. Babae naman. Gandang pagpapala nito. Claim this. I-claim nyo to. Praise God. Pwede palang merong blessing kahit sa oras ng pagtulog mo. Claim this word. Kasi namin, yung mga nagkakanda-kuba-kuba sa pagtatrabaho. Araw at gabing-gabi na, nakakatulog para lang kumita. Alam mo, praise God, ngayon binuksan ang pintuan nito. Claim this. Sa oras ng pagpapahinga, gusto ni Lord, papahingayin ka. Meron kang matatanggap na blessing. One day, not someday. One day, isang araw, paggising mo, may bubulaga sa'yo na pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Praise God. Sige, palakpakan niyo ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Glory to God. Ang ganda ng verse of the day. Word of the day. Word of the day. Walang kabuluhan ng pagising ng maaga. Ang aga mong gigising. Bakit? Papasok sa trabaho. At pagtulog ng gabing-gabi na kasi overtime ka sa pagtatrabaho upang may makain. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng pangailangan ng kanyang mga minamahal. Kahit sila'y walang sinabing lang sa dulo. Don't misinterpret me. Kasi hindi ko po kinukonsente ang katamaran. Hindi ko konsente ang walang trabaho. Hindi sinasabing huwag magtrabaho. Ang actually sinasabihan dito, yung wala nang ginawa kundi trabaho. Puyat dito, puyat doon, kada trabaho. Praise God. Hallelujah. Hanggang sa pagdating sa bahay, trabaho pa rin ang daladala niya. Ayon, ganun ng Panginoon. Gusto ka rin niya magpahinga. Tulog ka rin. Itulog mo rin yung dapat mong itulog. As much as possible, ulitin ko. Kung hindi mo kaya nang matulog ng 8 oras, at least 7. Pero pag oras na matanda na talaga sa senior, nasa 70 plus ka na, senior, 6 daw is enough.
Pero mas malaga ay walo pa rin ang paranormal ang BP. Pero tandaan mo, kumikilos ka, may ginagawa ka, nagtatrabaho ka, pero pag nagpapahinga ka, may iniahanda, inaayos si Lord na blessing mo. Kaya hindi ko sinasabing someday. No! One day! Paggising mo, may breakthrough ka. Paggising mo, may pagpapala ka. Praise the Lord! Ka-ABCI family, be ready! Praise the Lord. Hallelujah. May magpapatotoo, huwag mong itago. Magpapatotoo. Paggising ko, praise the Lord, meron akong pagpapala. May promotion, may increase, may nangyari, may blessings. Kasi inihanda nila yun. Kahit ikaw ay natutulog. Walang nakalagay doon sa dulo na natutulog lang, ha? Kasi pag natutulog lang, katamaran yun. Mahirap i-bless ng Lord ang tamad. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? So be ready for these blessings. And claim these blessings. Kaya, bago ka matulog, Lord, ito ba yung gabi? Tatanong lang, Lord. Praise God. But make sure, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Make sure, believe the Lord and believe His prophets, and you will become prosperous, successful, victorious. Praise the Lord. Amen? Napakasarap ng salita ng Diyos. Kaya nga, establish natin ang faithfulness sa Diyos, sa church, maging sa pastor mo. Praise the Lord. I-start natin. Parang nagsisimula ang ABCI. Kalimutan ng lahat, magsimula. Ayaw nyo? Ba't walang amen? 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 Magtutulong-tulong. Ibigay ang buong puso. Ibigay ang lahat. May gagawin ang Panginoon na napakaganda sa ABCI family. Katulad ng sabi ko, na ibinargain ni Abram, Lord, kung may 50, Lord, kung may 45, Lord, kung may 40, Lord, kung may 30, Lord, kung may 20, Lord, kung may 10, kahit 10 lang dito. Basta't in love kay Lord, loving God with all your heart, all your soul, all your mind, kahit 10 lang, praise God, maaabot natin ang Isaiah 60:22. Kaya I challenge you also. Ito yun. I challenge you also. Praise the Lord. Invite. Witness. Mag-soul win. Kahit isa-isa lang yan yung life group mo. Praise God. At nagsisimula rin pala. Muntik kong makalimutan. Ang key rito sa blessing nito ay voluntarism. That's the key. Andito tayo ngayon sa level na kahit hindi sinabi, ginagawa mo. Walang nakakakita, si Lord lang, ginagawa mo ng buong katapatan. Ang kinyan, learn to volunteer. Kapag may nakita kang kaya mong gawin, gawin mo. Mag-volunteer ka. Kahit walang ibang nakakakita. Bakit? Alam ni Lord yun, nakikita niya. Mula ngayon, magsimula ang katapatan. Ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal mo sa church. Ang pagmamahal mo sa pastor mo. Amen? Hindi ako humingi ng consensus. But the thing is, hallelujah, naniniwala ba kayo? Praise God. Sa Diyos? Sa church na inilagay kayo niya rito? How about to me as your pastor? This statement is not a statement of consensus. Hindi ako humingi ng census. But a challenge of commitment. Open po ako. Praise God. Simula ngayon. Kung nagkaroon ng sama ng loob kayo sa akin, chat niyo ako. Pero kung kaya niyong sabihin sa akin ngayon, sabihin niyo. Praise God. Ako ang magsisimula. Kung may na-open ko kayo, mingi ako ng tawad sa inyo. Simulan natin ang ABCI family. That one day,
Not someday. For sure, one day, paggising mo, merong bubulagang blessing sa buhay mo. Praise the Lord. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Magkaisa po tayo. Magsimula po tayo. Mag-soul win po tayo for God's glory. Gawin natin ang vision ng Panginoon. Sa susunod, mahaba pa po ito eh. Pag-uusapan natin ang covenant relationship. Are you blessed for the word today? Are you sure? Praise the Lord. Naniniwala ka ba doon? Praise God. Tumayo ang bawat isa. Let's allow the Holy Spirit mangusap sa atin. Praise the Lord. Umikit ka lang sa kinatatayuan. Anong pangungusap ni Lord sa iyo? Do you love God with all your heart, with all your soul, with all your mind? Do you love your church? Do you love your pastor? Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Hindi ako perfecto. May weakness din ako. Nagkakasala at nagkakamali. Pero praise God. The Lord is so gracious to me and to all of us. Hallelujah. Start of breakthrough. New beginning. Fruitfulness and faithfulness. Magpipray ka. Commit your life. Lord, I commit my life to you. Even to the church of dito sa ABCI. At maging sa aking pastor. Mamahalin ko rin siya. Susuportahan, igagalang, gagawin. Pati yung mga bagay na tinuturo mo po sa amin. Kaya mo ba? Hindi ako magpapataas ng kamay or what. Si Lord ang nakakaalam. Ganun ang maging panalangin mo. Pray.
Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan. Thank you, Lord. Truly, Lord God, you are so faithful unto us, Lord. Thank you for your word. Thank you, Lord God, sa biyayang salita mo na ibinigay mo sa amin. And we claim your word, O God, yung verse of the day, Lord God. Mangyayari yan. One day, one night, Lord God. Hallelujah. Paggising ng bawat isa, merong Panginoon bubulaga ng biyaya at pagpapala, Panginoon. Dahil minamahal ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isipan. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Okay, bago po tayo ay babae sa babae, lalaki sa lalaki, akapin mo, sige akapin mo, sabi nga, mahal kita, kapamilya kita. Ayan, praise the Lord. Mahal kita, kapamilya kita, mahal kita, kapamilya kita. Ayan, praise the Lord. Mahal kita, kapamilya kita. Oh, I love you. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. I can see Mahal kita, sabi mo, mahal kita, kapamilya kita. the glory of my God. Mahal kita, kapamilya kita. Sige. I love you in the love of the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Mahal kita, kapamilya kita. Mahal kita, kapamilya kita. Mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko. Nakikita